Pagkatapos nga po mga idol na manalo ang Golden State Warriors sa kanilang huling game sa Lakers, babalik na nga sila sa kanilang home court na Chase Center para kalabanin ang mainit na kupunan ng New York Knicks na kagagaling pa lang sa tatlong magkakasunod na panalo. Yes mga idol, hindi nga biro ang sunod-sunod na kakalabanin ng Warriors since pang-apat nga po ang Knicks sa standings ng East. Pero sa kabila nga po niyan, may lumabas nga pong balita na liyamado pa rin dito ang Warriors since maliban nga sa hawak nila ang home court advantage, mas kompleto rin naman ang kanilang lineup, hindi kagaya ng Knicks na hindi pa maglalaro ang kanilang mga mahalagang players na sina Mitchell Robinson at si Julius Randle na parehong mayroong injury. Kaya maaari nga itong samantalahin ng Warriors upang makalamang ng maaga at manalo. Pero hindi rin naman dapat magpakampante ang Warriors sa kanilang laro since pwede pa rin silang tambakan ito kapag humina muli ang kanilang depensa sa front court. Samantala, bukod nga po sa sobrang pag-struggle ng Lakers sa pagkakaroon lamang nila ng 5 wins, 5 losses sa huling 10 laro, ay magkakaroon rin naman sila ng malaking problema sa kanilang lineup sa sunod-sunod na injury ng kanilang mga malalaro. Kaya dahil dyan, ginamit na nga po itong oportunidad ni Dwight Howard para ipagpatuloy ang kanyang pagpipilit sa front office ng Lakers para kunin siya nito. Ipinost pa nga po niya sa kanyang social media account ang kanyang mga highlights noon sa Lakers upang sa ganon makumbinsi si Rob Pelinka na bigyan siya ng kahit 10-day contract man lang para maipakita niya na kaya niya pang makipagsabayan. Umaandar na rin naman nga daw po ang oras bago magtapos ang season, kaya kailangan nga pong magmadali ang Lakers sa pagkuha sa kanya ngayong season habang available pa siya sa free agency. Well, ayon nga po kay Howard, hindi rin naman nga siya humihingi pa ng malaking kontrata o malaking pera, basta't ang hiling lamang nga nito, mabigyan siya ng panibagong pagkakataon sa Lakers na mapatunayan na kaya niya pang tulungan ang kanilang kupunan, lalo na si Anthony Davis. Dahil nga po mga idol, dito naman sa pagkatalo ng Los Angeles Clippers kontra sa Atlanta Hawks, 10 beses na ngang natatalo ang kanilang team sa kanilang huling 18 laro. At ang masakit pa dito, 1 beses pa lamang nga silang nanalo sa kanilang huling 5 laro. Kaya imbes nga po na umangat, patuloy nga po ang pagbagsak nito. At isa nga sa marason ng paghina na lamang bigla ng Clippers ay ang sunod-sunod na injury ng kanilang mga superstar. Bagamat man si Russell Westbrook lamang ang hindi nakakapaglaro sa kanilang team, meron rin naman ngang iniindang injury sina Kawhi Leonard, Paul George at maging si James Harden sa kanilang katawan na sobrang nakakaapekto sa kanilang mga galaw. Kaya hindi na rin naman naiwasan pa ng buong team na madismaya. Sa katunayan, sinabi nga po ni Kawhi Leonard na hindi nga daw po nila naibigay sa kanilang laro ang tamang effort na dapat sana'y ipinakita nila. Ayon rin naman kay Paul George, gusto rin naman nga sana ng Clippers na maging isang consistent team. Subalit sa kasamaang palad, hindi rin naman nga nila ito umagawa-gawa ngayon. At gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, isa nga sa mga rason niyan ay dahil sa injury na siyang nagpapahirap ng husto para sa kanilang kupunan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. So yun lamang mga idol, maraming salamat po.